Hi, magandang tanghali po, mga kababayan ko taga-lungsod ng Maynila. Ay sana po nakapananghalian na kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan at kalusugan ngayong mga araw na ito at sa mga darating pang araw sa kabila ng ating kinakaharap na pandemya sa syudad, sa bansa at sa buong mundo. At ito po ang inyong regular broadcast kung saan will give you updates sa COVID-19 virus dito sa ating lungsod na ating minamahal. Mga kababayan kong taga-lungsod, if I'm not asking too much, please share this broadcast to your friends and loved ones, no? Or anybody for that matter in your respective account because this is the only way, most efficient, actually not the only way, there's other ways, no? But this is the most cost efficient way, no, to inform the public nowadays, and we've been utilizing Facebook and all other social media account to guide and inform each and every one of you. And if you will share it, everybody will be well informed and equipped on what to do and not to do at kung ano ang dapat na pwede pang magawa nating mga kababayan. Then let me now get to straight by updating you with the presence of COVID-19 in our city. Noong July 11, July 12 and July 13, which is today, Sabado-Linggo po, no Sabado meron po tayong 55 cases. Itong July 12, which is Linggo, 35 cases. And July 13, meron tayong 69 cases as of 12 p.m. This afternoon. Ang ating pong reporting ng ating Manila Health Department na kinakalap sa buong Maynila, including yung mga delayed information galing sa mga private hospital, ay isinasama natin sapagkat kailangan malaman natin kung sino mga taga Maynila ang na-infect. At nanood po ko kanina ng briefing ng DOH at nagpapasalamat tayo sapagkat naipaliwanag po ng DOH na sa ating mga kababayan, kung ako'y katulad ko nanonood kanina, at least nalalaman ng tao kung alin yung delayed cases at saka new cases. So in this case, as of now, no, since the past 3 days, we have about 159 new cases, no. Ito'y kumpirmado na through PCR test swab, no. So as of today, ang Maynila po ay merong 1,373 na active cases. Now, sa kabilang banda, meron naman ho tayong 1,858 na gumaling na. Salamat sa Diyos. At nalulungkot po tayo, sa loob lamang ng 3 araw ay meron tayong 6 na kababayan na sumakabilang buhay dulot ng COVID-19. So, kung titingnan po natin, meron hong namamatay. Ako po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya ng naulila na naging biktima ng COVID-19. Pero sa kabilang banda, bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos, mas malaki na yung numero ng recovery kaysa sa active cases sa ating lungsod. No? At bilang update sa the way we are going to report it to you is gagawin namin giya yung ginagawa rin po ng DOH. At i-report namin sa inyo from time to time yung old cases and new cases and active cases, no? Para magkaroon tayo ng tamang impormasyon at guide sa bawat isa sa atin. But be that as it may, no, mga kababayan, whether konti o madami, it doesn't matter. What matter most is there is danger. So, ibig sabihin, mga kababayan, hanggat may isa na nahahawa, ay malaking posibilidad na ito ay patuloy na lumago at dumami kapag hindi po tayo nagdisiplina sa ating sarili at nag-ingat. No? At ngayon po, kung inyo mababalitaan,
ang nagkakahawa-hawa na ngayon ay mga miyembro ng pamilya. No? Ibig sabihin, mga kababayan, may mga individual na nahawa at mukha siyang walang sakit o what we call asymptomatic, o dala ng hindi kagad siya na-detect o hindi kagad siya nagkonsulta sa mga medical professionals, ay nahahawa rin niya yung kanyang pamilya. So kaya kailangan po talaga mag-ingat. So whether madami yan, konti yan, hanggat may isa na nai-infect, we are in danger. No? Nakalagay tayo sa bingit ng alanganin sapagkat yung 10 milyong mahigit na yan sa buong mundo na nahawa ay nag-umpisa lamang po yan sa isang tao. So importanteng alam po natin yan, no? Mga kababayan. At sa puso natin yan, namnamin natin maigi yan, na may panganib sa labas. That's why ang inyong pamahalaan, ako mismo, lagi nananawagan, as much as possible, stay home and stay safe. No? Yun ang talagang isa sa mga mabisa upang maiwas tayo sa kapahamakan. No, ganun din, kung tayo na may lalabas dahil kailangan tayo magtrabaho, magnegosyo, o bumili ng mga bagay na kakailanganin natin, o mag-iingat tayo, maglalagay tayo ng mask, o didistansya tayo, o maghugas tayo lagi ng kamay, o kung may pera kayo, alcohol. Now, sa atin naman pong swab, no, yung gold standard ng DOH, meron no tayong na swab na 72, 151, 137. So, ang total loan natin as of today is 16,481 na. No? As you can see, malaki ang posibilidad na nagne-negative naman yung iba nating mga kababayan with the actions being done by the city through swabbing, no? Itong gold standard ng DOH. But still, again and again, paulit-ulit ko pong sasabihin, may panganib sa ating kapaligiran. Now, ito namang ating mass testing, meron po tayo nung Sabado na 1,952 at ngayong Lunes, as of 12 o'clock, meron tayong 4,428. Total of 164,900 na po ang ating na rapid test. No? At pati na rin sa ating mga empleyado at nababalita naman sa inyo, hindi kaila sa inyo, na dito sa City Hall ay may mga empleyado at mga department head na nahawa na o na-infect na. That's why, mga kababayan, ang inyong pamahalang lungsod ay gumawa ng kaparaanan na kung saan, kung kayo'y naghahagilap ng kopya ng inyong birth certificate, kukuha ng sedula for individual and corporation, o magbabayad ng buwis sa real property, o magbabayad ng business tax, ang Maynila po ay kauna-unahan hanggang ngayon. And the only city in the country who offered end-to-end solution. Ito po yung tinatawag nating Go Manila app, no? Na available lang siya sa Android muna. Wala pa ho available sa iOS. But it will be available soon. But you can also check www.cityofmanila.ph. No? Puntahan nyo po yan. Real-time, end-to-end solution. No? Ito'y, we're trying to be efficient in our own little way to do service for you. No? And at the same time, maiiwas kayo sa posibleng exposure sa COVID-19. That you can still pay your taxes without hassle, no? Hindi na kayo pipila, a-absent sa trabaho, mata-traffic, maghahanap kayo ng mapaparkingan, ang haba-haba, ang dami-daming tao, and so on and so forth. Ito po, you can try, you can check. No, yan po, kahit nasang parte kayo ng mundo. Ayan, sa mga kababayan natin nanonood, sa Canada, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, na merong mga merong real property dito na magbabayad ng amilyar. Hindi nyo na kailangan ipadala ang pera kung kani-kanino. Nasaan man kayo sa mundo, hanggat may internet, pwede kayo magbayad online. Kayo naman, dito sa Pilipinas, kung kayo nasa Mindanao, sa Visayas, at may mga property rito, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Ito po,
just sign up with www.cityofmanila.ph. Please, nakikisuyo ako sa inyo, i-share nyo po ito para na sa ganoon ma-inform yung ating mga kakilala, mga kamag-anak o kaibigan na nagbabayad ng buwis. O, hindi na kayo kailangan pumunta rito. At paigtingin pa natin lahat ng serbisyo na pwedeng mangyari ay online. One, adapting to the new normal. Ang inyong pamahalang lungsod. Hindi na kayo para mapahirapan pa. Two, being efficient. And naturally, yan po, kumbaga, modesty aside, it's an honest to goodness approach on one way or another eradicating corruption na inyong nararanasan o napipikser kayo nang wala sa oras. Ayan, mabubura po lahat yan. At wala ng pila. So, you can use that, no? Kasi po kami, while we test our employees, but we don't guarantee anybody after testing ay hindi na sila mahawa. Nagkataon lang na sila'y ligtas nung panahon sila'y na-test, pero malaki ang posibilidad na tayo magkahawa-hawa pa rin. Now, pinag-uusapan natin ay tungkol sa testing. At alam nyo naman, ang Maynila ay may isa sa pinakamalaking quarantine facility. Meron po tayong 545 bed capacity na quarantine facility. We have about 171 bed capacity for COVID-19. At meron na rin tayong mga quarantine facility para sa mga buntis na na-infect at sa mga nagda-dialysis. Dedicated do sa kanila yon na na-infect. No? Meron na rin tayong mga quarantine facility na na-convert as COVID-19 center pero asymptomatic. No? Yung hindi kailangan ng maigting na medical attention dahil nga sila ay asymptomatic but they are positive. No? Now, pinag-uusapan ng testing simply because that's the key, the first element to be successful in fighting COVID-19. Kaya meron tayong gold standard o yung test swabbing bilang guide natin na pagsunod sa DOH. Meron din tayong rapid testing para naman masakotin natin, mabilis natin mahanap yung posibleng nag-positive at matest sa test swabbing. Now, doon sa ating ginagawang rapid testing, mga kababayan, meron dyan tinatawag ng mga doktor at mga scientifico what they call false positive at false negative. Tama po yun. Sapagkat ang porsyento, kung hindi po ako nagkakamali, ng mga rapid testing kit is about 92, 95. The most that I heard is about 96%. No? Ngayon, mga kababayan, bilang magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat ng mga batang Maynila. No? Ang inyong pamahalaang lungsod ay bumili po ng bagong makina. Ito po ay bagong way of testing ng ating lungsod. Ano po yan? Kung hindi po kalabisan, mamaya po pagkatapos ng broadcast, i-research po ninyo. No? Ang tawag po dyan ay Architect Class I-1000 SR. No? Yan pong makina na yan na gawa ng abot na binili ng inyong pamahalaang lungsod. Dalawa po. Sa totoo po yan, 3 na tayo meron. No? Yan. Yan po ay may kakayanang mag-test, no? ng 50 per hour. No? So kung 50 per hour, meron tayo 400 per 8 hours. Tama ba yung mathematics ko? Yes po. 8 times 50, that's 400. If you have 400, then if you have 2 machine, that is 800 in 1 shift. And if we are going to use it in 2 shifts, that's going to be 1,600. And we have another machine, same as like that, so that's going to be 2,400 isang araw. No, mga kababayan. No. Ngayon mga kaibigan, bakit po namin yan ibinabalita sa inyo? Sapagkat napakahalaga po ng pagbili ng makina na yan. Bakit po? Kung tayo
sa ngayon, nagma-mass testing gamit ang RTK, yung parang ganito po, no? Ilalagay natin yung dugo natin diyan at hopefully lumabas negative. No? Minsan no, lumalanding sa IgG or IgM. Ito pong makinang ito para sa inyo, mga batang Maynila, no? Meron po siyang kaya po siya sa atin ninyo Architect Plus i1000 SR. Siya sa atin po ninyo, hinihikayat ko po kayo para gusto ko kasi mapapanatag ko kayo lagi mga kababayan, no? Anyway, ito po mga kababayan ay merong 99.6 anong tawag doon? Specificity. Yan. Lagi po ko nabubulol eh. And 100% sensitivity. So, ibig sabihin, kung ang ginagawa natin, nagma-mass testing at yung magpa-positive sa mass testing kit natin through RTK, saka natin isusumiti sa rapid testing. Ngayon po, ang magagamit na natin ay mas mataas na kalidad ng resulta. Paano po yun? Ang unang-unang buburahin ng makinang yan ay yung tinatawag nating false negative and false positive. Kung naniniwala tayo sa ganitong sistema, mano pa ito na kung saan ang inyong dugo ay isusumiti at ipoproseso ng makina. So, kaya po nais ko lamang paalam sa inyo, mga kababayan, na tayo po, ayan, kayong mga batang Maynila. I just want you to be proud of the capacity of the city. Pero ulitin ko hindi to garantiyang gagaling na kayo. Ito lang yung at least mainam, maagap, at masinop natin mahanap kagad ang mga posibleng may sakit at mabigyan kagad ng medical attention. No? So, yan po. Kaya bibili pa tayo ng isa pang makina. Ito po ay bibigay natin sa ospital ng Sampaloc at sa ospital ng Gat Andres Bonifacio sa Tondo. At yung isa naman nasa ospital ng Maynila. At bibili pa tayo ng isa para sa Justice Jose Abad Santos Hospital. No? So, meron tayo sa Santa Ana. Maraming salamat sa DOH. Ang tinatawag natin PCR machine. Gold standard for test swab. Okay. Now, ang buti pa mga kababayan, yan pong makina na yan ay unang itetest yung IgG. Susunod po niyan, magkakaroon na po yan ng testing capacity about IgM. At darating ang oras, no? Meron siyang tinatawag na antigen. Ibig sabihin, yun po sa mga medical terms yun, no? And sa mga doctors na nanonood, please guide our viewers about the words that we're using, no? Yung antigen, pag meron na rin siya, kaya na rin niyang mag-function as PCR machine. Nakukuha niyo po? In the long term, natin, lalakas ang syudad ng Maynila na magbibigay ng kapanatagan sa taong bayan na yung resultang hawak niya through rapid testing ay malaki ang probabilidad na totoo. Kasi nga po, itong makinan to ay 99.6. So, ibig sabihin, I think my math teacher will agree with me, pag ni-round off ko yan, 99.6 round off to 100, or virtually 100. Yan. Ang maganda pa ho, yan ay pwedeng ilagay sa ordinaryong laboratory room. Unlike yung ginawa natin sa Santa Ana, yun po ay talagang binihisan. Bakal ang mga pintuan, yung hangin, and so, ang dami po. Mahirap po talaga. At natutuwa naman ako, ginaid tayo ng DOH. Kaya naaprubahan yung ating PCR laboratory sa Santa Ana. Okay. Ito po ang buti ng makina na yan. Yung makina na yan, that's why I want you to research it, Architect Plus i1000 SR by Abbott. No? Ay pwede pa yan mag-detect ng iba-iba pang sakit. So, ibig sabihin, hindi lang natin siya magagamit sa COVID-19.
kinalulugod kong ipaalam sa inyo, kaya natin mag-detect ng HIV, mga cancer, hepatitis, TB, and so on and so on. Ibig sabihin, value for money. No? Value for money. Binili natin yung machine to address the pandemic. At the same time, magagamit siya on a daily basis. Ibig sabihin, na-strengthen yung ating capacity sa ating public hospital. Yun po. Kaya ako po inuulat sa inyo, mga kababayan. At sa mga darating na araw, mayroon pa tayong mga gagawin mga bagay para mapaigting, mapalakas palalo ang testing ability ng city. Because, ito po laging plan natin, no? Test, 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 isolate, 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 and care, care, care. I think, sa mga followers natin, mga regular na nanonood, alam nyo yun na yun ay sinasabi ko lagi na yun ang plano lagi ng lungsod ng Maynila. Test, 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 isolate, 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 care, care, care. Yun po mga kababayan. So may 2 na tayo, 3 na po yung makina, magiging 4 na po, bibili pa ho tayo ng isa pang makina para mapalakas pa natin. Okay? So mga kababayan, yan po muna ang update tungkol sa COVID. At ito po ang regular na pag-update namin sa inyo. At ngayon naman, mga kababayan, ulit, pasensya na kayo, ha? Talagang kailangan ko lagi kayong paalalahanan. Ha? Sa Friday, magre-report kami sa inyo ng mga na-aresto na nagbabiolate ng walang mask, lumalabas sa mga bata, o pagpapasensyaan nyo na. At talagang kailangan namin ipatupad yung kahigpitan. Ngayon, hindi ako magsasawa at paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, mga lolo't lola ko, mga nanay-tatay ko, please, as much as possible, stay home. Huwag po kayong gumala sa mga mall. Anyway, halos wala rin naman kayo mabili sa mall. No? Stay home as much as possible. Sa mga below 20 years old pababa, huwag kayong magbarkadahan sa kalsada. Kung mahal ninyo ang inyong mga magulang, lalo na yung mga nagtatrabaho, no? Yung mga nauutusan sa labas, no? Mag-iingat kayo. Kasi hindi ko alam kung hindi kayo mababagabag na tayong mga anak ang nagdadala ng sakit sa ating mga magulang, mga lolo't lola natin. Kaya kailangan po natin mag-ingat. So muli, ako'y mananawagan. Magsuot po kayo ng mask. Magugas kayo ng kamay. Mag-practice kayo ng physical distancing. Huwag kumain ng sabay-sabay. Matuto na po tayong mamuhay sa workplace, tayo mag-isa. Kung hindi rin lamang kapaki-pakinabang yung sasabihin natin sa kapwa natin, huwag na tayo makipag-usap. Limit your social interaction. Go home straight. Iwasan ninyo. Iingat ninyo sa inyong sarili. Kasi chances are, yung mga magulang nating may edad na nasa bahay na naghihintay sa atin, o tayo makakapaminsala sa kanila dahil tayo ang posibleng nagdadala ng mga virus sa mga bahay. So, please, stay safe, stay healthy, and stay home as much as possible. Iwasan natin yung mga laro-laro sa kalsada, barka-barkadahan sa kalsada. Marami ng kwento ang mga COVID-19 survivor. And I hope you find time to search them. How hard it is to have COVID-19 virus in our body. Kaya ingat, mga kababayan. And I know Manilans is smart enough na mayroong danger sa ating komunidad. So muli po, magandang araw sa inyo. Hangad ko'y lagi kayong ligtas. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.